Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Tutukan subong Lunes. Inaway kag nilagsanay sa pila ka pamatanon sa tunga sa masakong adalan sa Mandurriao nakuhaan sa video. American National gintuyong nga holdapon kag ginsapotes ng lalaki nga suspect sa Bacolod City. Pagpangawas ang 15 anyos nga solterito sa isa ka tiyangge sa Dumangas, Iloilo, nahuli ka. 50 centavos per liter nga saka naman sa presyo sang gasolina kag 20 centavos per liter sa diesel ipatuman buwas. Kag mga residente nga naga-istar sa kilid sang esplanade sa Barangay San Pedro Molo pahalinon sang Iloilo City Government. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang nga balita, paglinagsanay kag away sa mga pamatanon sa highway sa Mandurriao nakuhaan sa video. 15 anyos nga solterito ginhana nga bunon sang tatlo ka ginapatian menor de edad. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Sa tunga sang paglabay kag pagpamusinya sa mga salakyan, wala nagpapugong ang ining mga lalaki sa pag-inaway sa tunga sang dalan. Makitaan sa video nga natumba pa ang isa ka lalaki samtang ginahandos ang isa ka lalaki. Gilayon man nga nagpalagyo ang lalaki upod sa iban pa samtang ginalagas kag ginahaboy sang bato sang iban nga kalalakian. May jutayan pa nga mabungguan sang truck. Ang insidente ang natabo sa intersection sa Barangay Buhang Taft North, Mandurriao, Iloilo City pasado alas 4 kahapon. Napuhag diri ang pila ka residente kag barangay official. Nakibot man lang kami gani kahapon nga nagadinalagan ang mga kabataan. Wala akong nagwa, kami mga bato sila sir mo. Pakadto sila sa way sila to pabulilaw. Sa investigasyon sa Iloilo City Police Station 10, halin sa obra ang 15 anyos nga biktima kag pauli sa balay sa barangay Tabok Subaharo sang ginhana nga bunon sang tatlo ka ginapatian menor de edad. Apang nakalikaw ini kag natumba. Nalang-alang gurong tupayan na balik ditong kamo siguro panukod niya sa wala. Oo. Dayon sang nakit-ani sa mga pamatanon manong nga kilala ang aton biktima. Ginbuligan nila karon nakita siguro sang tatlo na nga daw damo ang naga-responde. Nagdalaga ni patabok dito sa may way pakadto sa barangay Bakaw. Sa pagpangusisa sa kapulisan, residente ang tato ka suspect sang barangay Kalumpang kag Boulevard sa Molo kag sang barangay Kalaparan sa Arevalo. Wala ang ini sa ilang mga puluyan sa ginkaduan sang kapulisan. Ginilis naman ang 8 ka pamatanon nga nanghamoy sang bato. Antes sang ginamo, makitaan sa sininga CCTV video nga nagatipo na mga pamatanon sa igad sang dalan. Pagpati sa mga opisyales sa barangay Buang Taft North, kabahin sila sa mga grupo. Kung ara lang kagapon, dinatabuan ng amon tanon, pangdakpon to sila ya, kag isurrender sila. Apang suno sa Iloilo City Police Station 10, isolated lang ang kaso. Tripping sa posible yan, grupo-grupo, manigyapan ng ano. Hindi kay hindi man nila ni kilala ang mga kabataan. Actually ng mga suspect na amo man na sila ang mga involved tong may stabbing kami dito sa may barangay Tabukan. Ginahingyo ginaton ang aton nga ang ginikanan sang biktima no nga pagasakaan ginaton kaso ini. Pwede ni siya sa attempted murder siguro. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo gini salamat. American National, Baugin Tuyo, Huldapon kag Bunon sa Bacolod City. Samtang cellphone sa isa ka street sweeper gin snatch sa Barangay 21. Yaring balita ng aton gintutukan, exclusive. Sa kuha sa CCTV, nagapungko sa kuha sang isa ka convenience store sa Barangay Mansilingan ang ining American National. Samtang nagatindog ang iya partner. Mati-unti-on, hinali nagpalapit sa ila ang lalaki nga nakakalo. Kasubong nga may ginutik ang lalaki sa American National kag madasig nga nagabot sang patalom. Makita nga nakalikaw ang biktima. Nagpalapit siya sa amon mga usual pesos. Hambal sa ako husband. Wait lang, wala kami money ma-withdraw. Friendly ng palapit ang bali niya. Sir, do you need protection? Just pay me. Stuck sa kadayon ng ako na fiancé. Naglikaw ang biktima pang ginlagas ang suspect. Daot yung pagit. Basta dito sa gasolinahan,
Napilasan sa kilid ng biktima kag gilayon man niya gimbulo. Nagdiretso na sa Boracay ang maghagugma. Plano sa biktima nga i-report sa kapulisan ang insidente pagbalik nila halin sa Boracay. Basta pare national ang involved, we make an extra effort, you know, kasi hindi man kita gusto nga mapalaway ang aton nga imahen sa ibang country. Sa Barangay 21, madasig snatch isang riding in tandem suspects ang cellphone sa isang street sweeper. Bot lang ko ba nagalakat ko nagulpi lang na kuha ng akong kamot kinsabmet nga nabitbit ko nga akong cellphone. Kaya ti siyempre pagka kuha namon niya, selfie kami namon amon nga nang pamatuod. First ko gitsir mga alas 6 balas raw nang tingala ko may gasingkit sa gwa. Then nakibot lang ko nga duka pamilya gitsang voice plus si mama sir and amo na ano man kami nag panic man kami pala raw sa situation nga mo to. Gin-report na sa kapulisan ang insidente. Upod kay Herald Eka, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, 15 anyos nga lalaki nang awat sa isa ka tiyanggi sa Dumangas, Iloilo. Insidente na hulikam, benta kag mga sigarilyo na taban. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makit-an sa sining nga video, ang lalaki nga may tabo ng nawong nga masako sa iya ginaobra. Kasubo nga daw ginagaisip lang ini isang kwarta. Apang ang ginaobra gali sini, pagpangawat na. Nahuli ka pa ang pagpalagyo sang lalaki bitbit ang iya kinawatan. Kuha ang video sa isa ka tiyangge sa Barangay Balabag, Dumangas, Iloilo, Mayo 19 sang kagahon. Mahamo kuno ang tulog sang tagiya sang nagsulod ng lalaki. 20,000 pesos nga benta kag savings sa gintaban sa suspect. Pati ang sigarilyo nga nagabalor sang 8,000 pesos. Aga ko na yan nabalaan nga bukas ng kurtahan namon sa kusina. Kag sa likod, kag sa piyak di nga balay sining niya ginkuha mong binta sing ko wala. Di siling niya wala na di pati mga sigarilyo. Nag-agi sa bintana sa piyak ka balay ang lalaki sunod sa ragiya. Ginkuha sang suspect ang jealousy, rason nga nakasunod. Antes ni, makitaan sa isa ka anggulo sang CCTV nga nagabalik-balik ini sa lugar. Ginreport na sa Dumangas Police ang insidente. Sa investigasyon sang kapulisan, natukiban niya 15 anyos pa lang ang lalaki kag ginapahayag may diferensya sa pawinsaron. Kag residente sang Barangay Bongko, Pototan, Iloilo. Madamo na kuno sang record sa pagpangawat sa ila barangay. Temporaryo nga nagatiner sa Barangay Balabang nga suspect upod ang yagirikanan. Gin-turn over na ang kaso sa Women and Children Protection Desk. Natala na nga magkitaay sa barangay ang biktima kag pamilya sa suspect. Pwede na siya makasuhan bisan minor or may mental illness siya. Kung wala siya may nakakatansya nga papilis na mental illness, pwede git siya, no? 15 years old na siya. Ang pinahanglan tagid ang certificate of discernment nga halin sa DSWD. Posible ba sumulong siya sa radiri self-force? Handa magpasaka sa reklamo ang biktima batok sa suspect. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa Bacolod City naman, kumusyon sa tunga sa isa ka pasahero kag paawgon passenger assistance officer sa sulod sa isang modernized PUJ na kuhaan sang video. Nakatutok, Irene Pedraso. Makita sa video nga ginahangkat sang lalaki nga nakaitom ang passenger assistance officer sa sulod sa modernized PUJ sa Bacolod City. Antes maghalin sa salakyan, ginduplaan pa sang lalaki ang konduktor nga si Stephen. Ginpahalin lang kuno sa pwesto ang pasahero para makapungko ang senior citizen apang nangaking ini. Siling ko sir, pwede lang takapungko sa likod kaya may senior ta nga mapungko da. Tapos nagpungko sa tupad sa driver, engine board. Gambal sa nga anong labot mo kung diri ko mapungko, namirsa sa akon. Ginisplikaran pa kuno ni Stephen nga nakareserba ang pulungkuan sa mga PWD, nagabusong, kag senior citizen, apang wala na mati ang pasahero. Pag naog niya sa bangga patio, ging siko, nagatras ko. Amo to sa ging hanaan ko sa sumbag. Tapos naglalisanay kami niya, ging bastos ko sa kuno. Nasaksihan sa driver ang kumusyon, kag makapamatuod kuno ini nga wala man ginbastos ang pasahero. Tambag magumam pero hindi mamati. Pag mati ma'am, para ano na lang gid ng kanubo na lang gid eh. Ang pakanubo lang ta sa kung may counter may ta sulod ma'am, pakanubo lang ta. Sa mga pasahero man, sir? Oo, sa pasahero man. Ginaimbestigaran na sa Bacolod City Traffic Management Unit ang insidente. Ginatumod pa ang pasahero sa video, kag ginaimbestigaran na ang natabo.
Nakomiter gini siya sa krimen no, under RPC, Revised Penal Code. Public nga vehicle kanapot niya sa mga attitude nga gina-consider naton. Kanabaho naton, kung masagano naton pasensya. Upod kay Reynald Casin, ay Dean Pedreso. 1 Western Visayas. Nueve anyos nga babae na sapuan nga patay sa sulod sa balay sa La Paz. Biktima, ginapatihan hungod nga ginpatay. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Nagakayaon na sa masapuan sa sulod sang kwarto ang 89 anyos nga babae sa isa ka balay sa subdivision sa La Paz kagabi. Wala naghatag sang pahayag ang hepe sa La Paz Police Station bangod padayon pa ang investigasyon sa insidente. Sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, wala sang pilas nga nakita sa lawas ang biktima. Apang mahimata kuno nga nagpalabot sa impormasyon sa otoridad nga may ginauyatan ini nga pamatuod nga ginpatay ang biktima. Apang bisan ini ang wala man ginpagwas sang kapulisan. Bisan ang mga gwardiya sa lugar, nakibot na lang sila sang mabalitaan nga wala na sang kabuhi ang senior citizen. Sa pagkahibalo sa mga gwardiya sa subdivision, ang nagatinir sa balay ang mga biktima upod ang timbang. Nagpuli ko ng timbang kung natabo. Sa isa lang sa. Ginkatingalaman sa mga gwardiya nga may natabo na nga insidente nga pagpatay sa isa ka homeowner. Palaliban sa mga ini kung sino ang naghimo sang krimen. Every night, robing kami, maupod kami sang Yakali Disco, nga robing guard. Pero kung adlaw, wala kami galin sa amon nga guardhouse. Ay entrance sa amon kay Gibsat ginabantayan. Upod kay Cirilo Landuque, Zen Kilantang Sasa. 1 Western Visayas. Mga kapuso estudyante sa Barotac Viejo ginkwestiyon ang pagpili sa ila punong barangay sa benepisyaryo sa barangay-based scholarship. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Ginkadismaya sang 21 anyos nga estudyante nga si Mark sang Barotac Viejo, Iloilo matapos nga nahibaluan nga may napilian na nga benepisyaryo ang ila punong barangay sa Barangay Makikinabang Program. Istorya sini makapila siya ka beses nga nagpadulong sa barangay hall agud mag-apply kun tani sa programa. Apang nadiskubrihan sini nga mga kaparyentihan sang ila kapitan lang ang nakasulod. Apang ginhambalan ini sang barangay secretary nga Pebrero pa lang sini nga tuig nakasumiter na ang barangay sang 5 ka benepisyaryo. Rason nga ginkwestiyon sini ang ila barangay kapitan. Ang good po man ang mamabalaan kung sino to ang limangang ilista ya ma'am, kung qualified, hindi siya mamaghatag, which is rights na namo niya ma'am, mo estudyante man kami. Nagalalain ng estudyante bangod hindi klaro kag hayag ang selection process nga ginpatigayon sa punong barangay. Dako kun tani nga benepisyo ang 20,000 pesos nga scholarship ilabi na nga halin siya sa broken family. Suno sa Liga President sa probinsya, prioridad ang mga estudyante nga may manubo nga income ang pamilya, mga himata nga wala pa sang college graduates, kag mga estudyante nga enrolled sa mga state universities and colleges o kung private universities. Ginpahanumdum naman sang Liga ng mga barangay nga mangimpata sa pagpili sang scholars. Ginpromisa sini nga usisaon ng natabo kag magpakighinunanon sa Liga ng mga barangay sa Barotac Viejo. This is such a difficult situation to be a barangay captain. Tanan kita subong mahambal pigato. But mabudlayan ang aton nga mga barangay captains, especially kami, kay nga ang nakasulat kag ang mando halin sa babaw is only 5 scholars. Ginatinguan pa sa news team nga makuhaan sang bahin ng ginreklamo nga barangay kapitan. Upod kay Cirilo Landuque, Zen Kilantang Sasa. 1 Western Visayas. Bantayan. Mga residente nga nag-aisar sa kilid sang esplanade sa Barangay San Pedro Molo pahalinon sang Iloilo City Government sa pagbalik sang 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga residente nga nag-aistar sa kilid sang esplanade sa Molo pahalinon sang Iloilo City Government. Pila ka residente handa nga mag-relocate kung may sayluhan nga lugar. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay San Pedro Molo, Iloilo City. Jert, nagakahangawa ang pila ka mga residente nga nag-aistar sa kilid sa Esplanade 2 bangod plano nga i-demolish sila sang Iloilo City Government.
Tuig 2019 sa naghimo sang ilabalay ang pamilya ni Manang Maria diri sa kilid sang Iloilo River Esplanade 2 sa barangay San Pedro Molo. 2003 pa lang nagapuyo na ini sa barangay. Apang sang 2008 napilitan sila nga maghalin sang lokasyon bangod na apektuhan sang konstruksyon sa Esplanade 2 ang ila ilistaran. Naghalin sila sa balay sang pamilya sang Iabana, tubtob na kasaylo sa ila ginaplastaran subong. Pahayag sini si punong barangay Carl John La Pascua ang naghatag sa ila permiso nga magpahimo sang balay sa lugar. Pamalinikap niya tingit ala kamuda ng sang ligwa kay para hindi lang mapektuhan ang eskwela sa mga bata bala kay lapit lang ang eskwela. Sandiana naman sang 2024 nag-istar sa lugar. Nagpangayo man kuno sila sang permiso sa barangay nga maka-istar. Bali yan ni kay Lula ko sir, ipa-istar lang kami di. Ginaako man sa barangay secretary sang naistorya ini sang news team nga ginatagan sila sang permiso ni punong barangay La Pascua apang sa kasugtanan nga sa tion nga silang demolish hindi sila magpamalabag. Bantog hindi lang sa Western Visayas kundi pati sa ibang nga lugar ang Iloilo Esplanade bilang isa sa mga ecotourism destination sa Iloilo City. Apang sunod sa Anti-Squatting and Illegal Structure Unit, may isa ka social media post nga nakalabot sa ila opisina angot sa mga nasambit nga balay. Para sa pila ka umalagi sa lugar, makabig eyesore ang mga pamalay. Ang isa ka solusyon na pahalino ng mga pumuluyo sa lugar. Mag-iklo ang mahatag sa amon sa instruksyon kung dilito na sila. Kung natagaan nila, sinalong nila nga result sa servisyo nila. Pero hindi kami nakadimulis kung sa relocation site. Aminado man sa De Maria kag Ana nga ang ilang mga pamalay sa kilid sang Esplanade ang makabig eyesore o kung nagaguba sa katahom sang lugar apang wala man kuno sila sa mahimo bangod wala sila sang iban nga maistaran. Jert, wala pa sang opisyal nga pahayag si punong barangay Carl John La Pascua angot sa issue. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye. Zen Kilantang Sasa. Kapuso, formal na ginbuksan kahapon, May 24, ang Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ginabunubanta 13,000 ka-student athletes kag upo rin iban nga delikado halin sa 18 rehiyon sa bugos sa pungsod ang nagkipon sa Dato Lipos Makapandong DL Plaza Sports Complex para magpakigbahin sa hinampa nga magalawig tubtob Mayo 31. Lakip diri ang mga tatagikan sa Western Visayas ang ginatawag nga The Champs kag ang NIR Visayan Vipers sa Negros Island Region. May pinanaka-events ng ball games kaya ginsuguran antes ang opening kahapon. Sa medal tally, nagpanguna ang Region 8. Ini ang ginsundan sa Region 1 kag Region 10 sa unang adlaw sa hinampa. Kaya huwag mag-alala sa podium finish at medals. You have already embodied the spirit of Palarong Pambansa. Discipline, teamwork, respect, and resilience. Mga kapuso, medyo maayo-ayo nga balita para sa mga motorista. Inibangod sa piyak sang gin-forecast sa nagligan nga semana nga masobra piso nga saka sa presyo na buhinan sa sinintimos lang sa saka sa presyo buwas May 26. Base sa oil industry sources, 50 sentimos ang igasaka sa presyo sang kada litro sang gasolina. 20 sentimos naman ang saka sa kada litro sang diesel. Magasaka naman sang 30 sentimos kada litro sang kerosene. Samtang pamasahe sa fiber boats nga nagabiyahe Iloilo-Guimaras, may tubtob na 10 ka pesos nga discount. Programa, hugot nga i-monitor sa Marina 6. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Umpisa sa buong adlaw, makabenepisyo sang tubtob 10 pesos nga discount ang mga pasahero nga nagabiyahe Iloilo-Guimaras kag vice versa. Halin sa 40 pesos nga pamasahe subong, 30 pesos na lang ang bayaran sang regular passengers. Halin sa 32 pesos, 24 pesos na lang ang bayaran sang discounted passengers. Ang subsidy program sang Maritime Industry Authority nga may 200 million pesos nga pondo nationwide ang magalawig tubtob Hunyo 7. Makitaan nga may tarpaulin sang temporary nga fare rate nga nakatapik sa Porola Wharf kag sa tagsa ka fiber boat. Para sa mga estudyante kag mga mamumugon nga adlaw-adlaw nga nakatabok, dako ini nga bulig. Sa fair every day from Monday to Friday. Makatipid man eh. Kag para sa
balang. Sa idalom sang programa, kinahanglan magpasa ang mga boat operator sa manifesto nga iga-verify sang Coast Guard. Diri mahibaloan kung pila ang balor nga iga-subsidize sang marina. Buligan naton passengers kay bala naton nga pag fuel crisis. Grabe gid ang nabatsyag sa aton nga riding public sa increase sa fare rates nila tungod kay nagmahalang gasolina. At the same time, bulig man sa aton nga mga operators nga para ma-maintain man nila ang increase. May mga personnel nga i-deploy ang marina para i-monitor ang compliance sang boat operators. Hindi pwede nga mabutang-butang ka na iya kay kada kuha mo sang ticket, mamanifesto ka. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. nanindugan nga litimong operasyon sa militar batok sa katapos ng NPA sa Banwas ng Tuboso, Negros Occidental. Peace talks, hindi na pagdayunon. Yaring balita. Sa pagpadulong ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa Bacolod City isang Sabado, ginapahayag sini ginagamit lang sa NPA ang kamatayon sa 19 kabang persona para makakuha sang simpatiya. Ginpanindugan ni Chodoro, makabig nga lehitimo ang operasyon sa militar batok sa rebelding nga grupo sa Abril 19 sa Tuboso, Subuman sa Banwas, ang Kawayan. I am 100% sure of the legitimacy hindi lang sa planning but sa conduct ng operation sa Tuboso and sa Kawayan. Anong source nila na civilian yun? Hearsay yun. Ang mga sundalo natin, nakita na armado yung 6 So anong source nila na civilian? Sa NPA yung source? Lakip sa mga ginisoryahan sa pagsinapon ni Chodoro sa Negros Occidental Provincial Government. Amo ang mas pagpabaskog sa seguridad sa probinsya. On the side of the government naman, especially the province, we have also manifested our support to our troops here in Negros Occidental. Wala na sing himuon niya peace talk sugo negosasyon sa tunga sa national government kag New People's Army. The government is open to returning rebels. Actually, I don't know the classification. Some are rebels but the hierarchy are really terrorists because they exploit people. Wala siyang sabat ang katapos ng NPA ango sa pahayag ni Chodoro. Obed Kiril Casillo, Adrian Brepos, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, tuman ang pagkadismaya sang head sang Iloilo City General Services Office sang nadiskubrihan nga ginpang tapas ang 5 katanom nga kahoy sa Iloilo Sunset Boulevard nga sakop sang Barangay Sook, Arevalo. Dako na ang iban nga kahoy kag nagaedad na sang 2 ka tuig. Magalabot pa sa 2 ka tuig kag liwat magtubo ang among nga kahoy. Bangon sa insidente, ginhingyo na sang GSO sa alkalde sang syudad ang pag-install sang CCTV sa lugar agot makilala ng mga nagahimo sini. Sang Enero, pilaman ka native trees ang ginpang tapas sa Barangay Takas, Haro. Ang index na tataas. So muna nga ginatinguan, lagi na madamo aton nga trees para mag-cool down ang aton nga city. Kapuso, 5 naman kabeses nga nagbugas ang aso nga may upod nga abo ang bulkan kanlaon sa sulod sang 24 oras. Na-record ang pinakahuli nga ash emission alas 10:37 kay nasang aga. Wala sa na-record nga ash fall ang FIVOX sa gihapon pagbara sa ginagyan sang volcanic gases ang ginalantaw nga rason sang asod-asod nga ash emission. Mga kapuso, karsada nga wala pa matapos obra sa Leganés, Iloilo, ginagamit ng lagaw-lagawan sa mga nagapaliwaliwa. Apang ginabilin nga basura nagadulot sang problema. Si John Sala nakatutok. Masobra na isa kabulon humalin sang nagbukas sa publiko bilang tambayan kag lugar sa din pwede makapaliwaliwa ang The Parkway diri sa Barangay San Vicente, Leganés, Iloilo. Ang lugar ang sakop sang dalan nga magasugpon sa igapatindog nga Panay Guimaras Negros Bridge. Apang ini ang wala pa natapos obra. Alin sang ini ang gitbuksan gitpasugtan sa local government unit nga magsulod ang mga vendor agon mas madamo pagin nga mga tawong maganyat nga magpadulong.
Apang halin sang nangin bantog ang lugar, nangin sakit sa ulo sang barangay officials sang barangay San Vicente ang basura nga ginabilin sa mga nagapadulong diri. Kay naaptan pa sa news team ang madamo nga basura nga nagalinapta sa lugar. Dira sa Purok 3 ginabilin lang gid nila diapers ang bata, diapers ang ido, and then mga botilya nga ila nga ginainom. So very concerning gid sa part namon sa barangay. Dugang pa ni Vallejo, daw sirang plaka na sila sa pagpahibalo kag pagpangsita. Apang adlaw-adlaw sila nga daw mga timbang kuno sa mga nagapadulong sa lugar sa pagsunod himos ang ilang mga sagbot. Ginkadismaya ini sa Municipal Environment and Natural Resources Office. Ang lugar nga kuntani nagaserbe bilang bago nga tourist destination sang Banwa ang wala kuno ginahalungan sa mga nagapadulong diri. Hindi gid manami ang isa ka lugar nga puno sang basura. So dapat kung may basura ka mo, pwede naton ibutang sa bag, sa bulsa, o kung may ara ka mo nga mga eco bags, plastic, dalon naton sa atong tagsa ka panimalay or sa mga designated area kung diin nga pwede kita kaboy sang basura. Makiksapon ang menro sa alkalde sang Banwa kauban ng barangay officials sang San Vicente agud makapangita sang paagi nga masulbar ang problema. Kinanglanon lang gid guro namon nga istoryahan pagid kag kung ano ang nakadapat nga i-implement naton sa dirang area. Upod kay Hansi Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso maliyo sa pungsod na ginomonitor ng low pressure pero posible mag-ulan sa pinakabahin sa Pilipinas. Nag-apektong trough kon ikog sa LPA sa Palawan kag Mindanao. Padayon man nga nag-eksister ang easterlies nga nagadala sa mapaang hangin. Base sa datos sa Metro Weather, lauman ang kasarangan ng ulan sa Western Visayas. Posible man mabuhinan ang pag-ulan sa gabi. May panibagong mga karakter nga makilala si Master Cutter. Paano balabuligan ni Atoy si Tonet nga karakter ni Shuvi Etrata? Bantayan ang The Master Cutter sa Jimmy Prime 8 p.m. pagkatapos sa 24 oras. Sa taong umpisa karon sa gabi, masaksihan na nato ng mga misyon sa Task Force Firewall. Paano balabantayan sang team ang scam, suspicious leak, kag cyber attack. Ululupod ang tawon ng world premiere sa Task Force Firewall 8:50 p.m. sa Jimmy Prime. Kagina ang mga pinakadalag ko kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso pati na mga kapuso naton abroad. Ako si Gertrude Charlatan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sad tubtub subong, matuod nga serbisyo gidlang.